Okay guys, yan, magandang araw ulit sa ating lahat. Ngayon nandito naman tayo ulit sa aking channel para sa isang makabuluhang video guys. So ang gagawin guys natin ngayon is, kung napapansin nyo guys, itong aking isang puno, nasira guys yung pinaka paso niya guys. Ito guys, nabasag guys. So yung paso na to guys, ito yung mga una kong ginawang paso na hindi ko guys nalagyan ng wire. So kaya bumigay siya guys. Mapansin niyo yan guys. Okay. So bumigay siya. So ang gagawin guys natin, i-repat guys natin tong aking puno na ito guys. Ito guys ay bantigi guys. Yan, kung mapapansin niyo guys, ito yung puno na isa kong inalagaan bantigi guys. Papakita ko guys. So yun guys ang gagawin natin, i-repat lang natin siya. Saka na natin siya guys ititrim o tatanggalan natin. Ipagay siya ganung kaway. So ang gagawin lang nga guys natin is i-repat natin siya. So yan siya guys. Ito yung front natin guys, kung mapansin mo. So mayroong siyang patay guys dito na parte. Okay. Informal upright guys ang kanyang style. Mula dito sumayaw yung puno papunta doon. Then gumawa tayo ng mga sanga niya, mga branches niya na para maging formal upright. So yun nga, balik guys tayo sa topic natin guys. So i-repat guys natin siya. So nung una kasi guys na gumawa ako ng paso, yung unang attempt ko, hindi ako naglalagay guys ng alambre. So may nakapagsabi sa akin na kaibigan ko, lagyan ko siya guys ng alambre. So katulad guys nitong huling gawa ko, ito guys. So may alambre na guys ito. Ganun siya katibay. So dito natin siya guys i-repat. Ilalagay natin siya guys dito, ililipat natin siya guys dito. So yun guys. Trivia guys sa puno na ito. Ang puno guys na ito sa akin ay nasa 4 na taon na mahigit guys. Ito yung puno ko na ito guys ng bantiga. 4 na taon na siya sa pangalaga ko. So after 4 years, yan katulad guys oh. Yung video. Kalipas ng 4 na taon guys, ito na siya guys. Medyo may forma na pero hindi pa ganun kabuo guys. So magkakita na guys yung pinaka-forma katulad nito. So yung pads niya guys, ito na ang magiging tignan natin, papakapalin natin to guys. And then ito guys, itong ano niya guys, ito pa siya ang first natin, second, third, fourth, then yung apex natin. So ito guys, trim na lang natin ito bago dipo na lang tayo dito ng pinaka-apex natin. Ito na lang guys yung pinaka-goal natin sa puno na ito. Sana ma-achieve natin balang araw. Ito yung front natin, so kitang kita yung pinaka-base. Mas lalong astig pag na ano natin guys, ito na workshop natin itong pinaka-patay na puno na ito guys. So guys, umpisahan na natin guys siyang i-repat. So papakita ko guys sa inyo yung mga kakailanganan natin guys sa pag-repat. So unang-una guys, ang kailangan siyempre natin yung paso. So ang paso guys natin dapat, once tayo gumawa ng paso, so kailangan natin ng malaki guys ang drainage para yung tubig guys hindi mag-stick. Once nag-stick kasi guys dito ang tubig, so may possible na mapatay itong puno natin dahil mabubulok yung pinakaugat niya. Kaya ganyan kalaki guys. Dinalagyan natin guys siya ng butas na 4. Ito guys, pag napansin yung isa, nilagyan ko siya ng butas. Binarina ko lang siya guys, 2, 3, 4. Maglalagay tayo dyan guys ng pinaka-alambre niya guys. Dyan. Siya yung mag-hold sa puno natin pag nirepat natin para hindi siya muna gumalaw. Kasi pag nagalaw-galaw yan, nagalaw ng mga puno, may stress yan. Baka may possible na mamatay guys. Katulad pa naman guys yung panahon ng taglamig ngayon guys, kaya medyo delikado mag-repat. So i-repat ko na lang kasi siya guys dahil basag na yung pinaka pasok niya. So guys, kailangan natin yan, and then kailangan natin itong pinaka, hindi ko alam ang tawag dito guys, nabibili to sa hardware guys, yung parang pangtakip natin dito guys para hindi matatapon o lumusot yung mga buhangin na ilalagay natin. Then kailangan natin ito guys, gagawa lang kayo ng parang ganito. Ito yung panglalak natin dito sa pinaka
salaan natin na ito. Screen na plastic guys. So, yan guys. And then, kailangan natin siyempre ng ito yung dalawang ilalagay natin dito sa pinakabutas. So, ipapakita ko na guys sa inyo paano gawin. Wala kasi tayo, cameraman kaya medyo mahirap. So, ilalagay lang guys natin sa gitna. Papansin nyo, ilalagay ko dyan guys. Yan. Okay. Sintro nyo lang guys na para hindi ko malapit. Okay, so nakita nyo guys. So pagkatapos guys yan, ilulusot nyo lang guys dito sa pinaka butas. Yan. Okay guys. So yan. Kita nyo guys. Pagkatapos guys dito sa likod, ikikulot nyo lang guys yung guys. Ilalak nyo siya. Ganyan guys. Okay. Yan. Kailanganin pala natin ng maliit na plies para pang lock. Yan. Ganyan lang natin guys. Yan. Nakalak na yan siya. Okay. So yung guys nakalak na siya. So pansin nyo. So hindi natutagos din yung mga buhangin. Okay. So pagkatapos yan guys, sabi ko nga ilalagay natin to, yung pang-lock natin sa puno. Dito sa puno. So pag imagine niyo guys, mayroon yung lock eh. Ito. Tignan ito guys. Ito yung lock ko. Nirepat ko siya dun sa aking ginawang paso. Ilalagay lang guys natin sa ganyan. Tusok natin sa dito sa mga butas. Yan, tignan nyo guys. Yun muna natin guys. Patay natin para pagubos natin. Suot natin sa ganyan. Ito guys, ito yung pang-lock natin sa pinakapuno nitong bonsai natin para hindi nga sabi ko gumalaw. Siya yung mag-hold, mag-fix para hindi siya gumalaw. So ganun lang din guys, ulitin lang paano yung ginawa itong siya, ganun lang din sa kabila. So, kita yan. Susuot nyo lang dyan. Hatakin nyo lang guys. Okay. Hirap guys ha. Galing muna guys natin itong pinakapuno natin dito. Para medyo pinakita. Okay. Set aside lang natin siya dyan. Okay. So yan na guys. So yung ganyan lang guys magre-repat. So nandiyan yung pang para hindi matumapon yung ano. Hindi nakita niyo sa likod guys yan. Apex ito. Okay. So ang next natin gagawin. So kakailanganin natin ng pinaka buhangin. So ang unang gagamitin guys natin dito. Kung mapansin niyo parang yung pinagbista yan ng ano. Kuha tayo ng pinakapag tawag nila matanghito ba ito or ano. So ito rin po yung ginagamit ko para kumbaga yung tubig hindi mag-i-stay sa ilalim, dire-diretso na lumabas. Para nga sabi ko nga yung pinaka tubig hindi mag-i-stay dito dahil possible na matumpuno natin na ito mamatay pag yung mabubulok yung pinakaugat niya. So ganun guys, ilalagay natin to guys dito pinakailalim. Natin medyo malalaki. Kaya once na ilagay na natin guys yan, pinaka-ilum natin, sundan natin nung buhangin. Ito guys, ito yung pinaka-buhangin na nilalagay ko. So pure ano guys to ha, buhangin galing ilog, river sun na tinatawag nila. So hindi pwede galing dagat, yung galing sa ilog. Nakakabili guys to kung wala kayong ilog dyan naman kapag kunan sa area nyo, pwede sa mga hardware guys. Okay, so lalagyan natin ng kunti dito dahil nalagyan na natin siya. Ano lang guys, yun lang. Okay, so pagkatapos nilagyan natin siya, puposisyon na natin yung pinakapuno natin ito. So hindi na natin guys ito yung pinaka ugat niya kasi hindi pa guys ganun ka ano yung ugat niya.
karami. So hindi pa tayo mag-alis. Saka delikado ngayon guys, taglamig ngayon. So medyo mahirap ang mag-repat, baka possible na bumigay yung puno natin. Sayang naman, kumbaga 4 na taon na ito sa pangangalaga ko bago dahil lang sa pagre-repat bibigay siya. Okay? So yun guys, tanggalin lang natin. Mga 5 days lang guys, kasi wala siyang matanggal. Diba? So ang gagawin natin dyan, ibiga lang natin sa ganyan. Okay, tanggalin yung pulong natin guys, ang lock. So naglalak talaga guys ako. Ito yung pinakalock. So tanggalin natin itong lock. Tanggalin natin yung lock. So tanggalin yung lock. And then okay. So pag nasatanggal natin yung lock, pwede natin siya atakin guys to. Bahiga lang natin siya ganun para hindi gumalaw yung mga ugat. Tusok natin dito sa pinakabutas yung daliri natin. Then hatakin natin ganyan. So nakuha natin siya guys ng buo. So yan yung ginawa kong pasok guys. Pero at least naging aral sa akin na kailangan pala talaga may alambre yung paggawa ng pasok. Okay. So pupwesto lang guys natin siya dito. Ganyan. Okay. Yan. So halos sukat naman yan guys. Yan. Wala lang natin ng konti dito sa ugat dito sa pinaka-lagyanan ng lock. Kasi natin lagay yung lock. Ito lang guys ha. Kailangan natin ito. Parang wala na bago guys, parang nilipat lang natin sa dito sa isang pasok na ito. Hindi naman guys. So, mapapansin nyo yung pa rin siya. So silipin nyo kung tama yung puno, yung tindig ng puno. Yan, silip lang guys. Baka hindi tama yung ano ng puno. Okay. Ito yung back natin. Baka kailangan medyo ganyan. Silip lang guys ha. Saka natin ulit. Medyo nakahiga siya, so kailangan ng maging ayos niya dito para tumuloy. Okay. Okay, yan siya guys. So, okay na. Ito, parang okay na siya. Ngayon itong pinakalak natin, atakin natin guys. Isa, atakin natin dito. Diba? Papansin nyo, ilalak natin sa yan. Okay? So guys, ilalak natin. So, ganyan lang guys natin siya. Ito lang natin sinang pakunoon kasi masyadong laking ginamit ko nga, pero mas gusto ko pa siya kaya para mas matibay. Anday naman yan, once na ganyan mo na yan siya, papakainin mo lang yan siya dito guys, ikot mo na siya. Ito guys, yeah, basta okay. Pag may lumot na yan guys, almost na tinatawag, mas lalong gaganda yan guys. So tag-init ngayon, hindi tayo makakakuha nun. Saka dito sa amin, masyadong mainit guys dito. Hirap. Sa tago lang tumutubo yung pinakalumot, pero pagdating ng ganitong panahon, sigurado pa tayo guys.
Kaya hindi ako naglalagay na guys dahil parang sayang lang. Tuwing tag-ulan mo lang makikita ang ganda. Ayan guys, oh. Pansin nyo guys. Okay. So yan guys. Ayos na siya. So dadagdagan lang natin ng buhangin. Yung mga parts na wala ng buhangin. Katulad dito guys. Okay. Magilid. Basta ano lang guys, buhangin sa ilog ang pupunin nyo sa tabang. Hindi pwede yun sa dagat. Nakakabili guys yan sa mga hardware kung nasa part kayo ng Manila na hindi walang ilog dyan. Yung mga hardware nakakabili yan guys. Tapos guys yan, nakita nyo, kung nakita nyo ganyan, sip-sip na lang natin sa gilid. Yung mga parang may space na walang laman. Ayan guys. So tapos na yung ating pagre-repat. Okay. So lagyan lang natin silang kunting para mawawala yung air pocket nya. So ang pangangalaga ko guys dito sa bantigi ko, sinabi ko na sa nakaraang vlog ko, sa mga vlog ko, wala namang special treatment. Hindi ako nagdidilig ng tubig alat o galing sa dagat. Although malapit lang ang dagat guys dito sa akin, pero siguro sanay na yung puno ko na hindi sila dinidiligan ng ganun. So kung mapapansin nyo, malusog naman yung pinakapuno ko guys. So yan, mapapansin yung dahon niya. Yung nagdidilig guys ng kung mga sabi na yung bagoong, wala guys, hindi ako nag-ano yan. Basta ang ano ko lang guys, yung sa vlog ko rin, yung na-vlog ko na yung ginagamit kong abono, yung triple 40 na pampalay. So nandoon yung tamang sukat kung anong ginagawa ko, kung ilang beses ako magdilig sa loob ng isang linggo. Nandoon guys, na ano ko na lang guys sa baba, sa link. Yung pinaka ano ko nung paggamit ko nung aking abono sa aking mga anak. So guys, yan siya. So nandito na rin guys tayo, magpapost lang tayo guys ng kahit na konting mga para mas lalong tumapat. Bawas na lang din guys tayo, mag-trim na tayo dahil nandito na rin lang, hindi may kita yung video natin. So bawas-bawas lang tayo guys. Yung sumusobra. Okay, yan siya guys. So ma-achieve natin guys, makakapubuo tayo dito ng pinakaano. So patutag dito guys, so napakita ko sa inyo kung gaano sa kalusog. So ganun kalusog guys yung mantili dito. Kahit na wala akong ginagamit na kung ano-ano. Namumulaklak pa yan guys. Namumulaklak. Bukas na tayo guys. Ito na tayo dahil dito naman. Buwasan na natin ito para mag-produce siya ng maraming dito. Sa mabuo. Ayan guys, ito. So kulang sa hatak siguro to guys. Tatayo lang ako guys para makita ko yung taas. Guys, ito medyo bawasan din natin yung mga sobra. Yan. 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 Ito. And then, ito okay na ito. So, dito tayo sa taas. Pinakataas.
Okay. So, ito na guys yung kinalabasan. Papakita ko lang sa inyo. Pagkatapos pala guys, didiligan natin siyempre. Bago matapos ang lahat. So, ito yung ating didiligan natin siya. Hindi naman guys mamamatay ito dahil wala na tayong ginalaw na ugat. Yan, ganun siya guys. So papakita ko lang guys sa inyo ng malapitan. 360. Makita ninyo yung kanyang pinaka. Kita nyo ba guys? Okay. So front natin to guys. Yan. Ito yung ating ito ko lang para makita nyo guys. Tanggalin nyo guys itong mga sumusulpot na kung ano guys, mga sumusulpot na yan. Okay. So ayun siya guys, ang pinaka front natin. Okay guys, papakita ko sa inyo ng lubusan. So yan siya guys. So ilalapit ko lang kayo para labo makita nyo. So yan guys yung ating front. So yan guys yung ating pinaka puno o nabari. So angat natin yung pinaka puno nyo guys. Okay, saglit. Ito pa natin guys ng konti. Yan guys, angat natin yan. So yan, papuntang atis guys. Iyak ko na lang guys ang ikot para lalo makita nyo yung kabilang side. Okay. So yan guys yung kabilang side natin. Hindi madilim against the light. So guys yung kabilang side natin. So yan na guys, ayan ang ating vlog ngayong araw. Sana may natutunan tayong lahat dito sa channel ko nga. Sabi ko nga, ika nga, sabay-sabay tayong matuto. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan tayong uli. So ano po, paki-subscribe na lang po yung channel natin. Then paki-click na rin din yung like, then notification bell para updated po tayo sa mga susunod po pang upload at marami po tayong matutunan. So hanggang dito na lang guys. Okay, maraming salamat uli. And God bless.